Kumusta mga ka-Zitshen? Nandito na naman tayo para sa isang magandang kwento, ng pelikulang The Hobbit: An Unexpected Journey na isinalin natin sa Tagalog. Kung bago ka pa lang sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe, mag-comment, i-share ang video para matulungan ang channel natin, at pindutin na rin ang notification bell button para updated ka sa mga susunod na video. Mag-enjoy sa recap natin kaya sit back and relax. Sa isang paglalakbay ni Bilbo Baggins, isang hobbit na namumuhay ng tahimik sa Shire, ang kanyang buhay ay nagkaroon ng hindi inaasahang pagbabago nang ang wizard na si Gandalf, at isang grupo ng mga dwarf na pinamumunuan ni Thorin Oakenshield ay nag-recruit sa kanya para sa isang pakikipagsapalaran upang mabawi ang kanilang kaharian mula sa Dragonsmag. Si Bilbo sa una ay nag-aalangan, at hindi sanay sa mga ganitong pakikipagsapalaran. Sa kalaunan ay nagsimula siya kasama ang mga dwarf sa epikong paglalakbay na puno ng panganib, mahika, at pakikipagkaibigan. Isinasalaysay ng pelikula ang kanilang mga pakikipagtagpo sa iba't ibang mga nilalang at hamon habang sila ay patungo sa Lonely Mountain. Isang araw ang Erebor ay inatake ng isang Dragonsmag. Sinisira nito ang karamihan sa mga bahay ng mga mamamayan ng Dale. Gumawa si Thorin ng depensa para protektahan ng Erebor, ngunit hinawi lamang sila ng Dragonsmag gamit ang lakas nito at kanyang apoy. Kinuha ni Thor ang Arkenstone at sa kasamaang palad. Habang tumetakas siya sa Dragonsmag, nabitawan niya ito at napunta sa mga tumpok ng mga ginto. Tumakas ang mga natitirang mga dwarf sa Erebor. Humingi ng tulong si Thorin sa dati nilang kaalyado na mga elves, sa pangunguna ni Haring Thranduil, ngunit tinanggihan siya nito sa pagtulong sa kanila. Balik ang eksena sa kasalukuyan, kung saan habang nagsusulat ang matandang si Bilbo Baggins, makikita natin si Frodo na kanyang pamangkin na lumabas ng bahay, at kinuha ang mga sulat na sagot sa mga imbitasyon sa birthday party ni Bilbo. Umalis si Frodo papuntang woods para sorpresahin si Gandalf. Sa puntong ito, si Bilbo Baggins na napunan ang kasaysayan na humantong sa kanyang sariling pagkatao sa salaysay ay nagpasya na sabihin sa kanyang pamangkin na si Frodo ang buong kwento sa pamamagitan ng pagsulat sa kanyang memoir. 60 taon na ang nakalilipas. Isang umaga sa Shire, isang mas nakababatang Bilbo ay nakaupong naninigarilyo sa labas ng kanyang bahay nang dumating ang wizard na si Gandalf the Grey, at hinahanap nito ang huling miyembro ng isang ekspedisyon na handang tumuloy sa isang pakikipagsapalaran. Walang gustong bahagi si Bilbo sa anumang pakikipagsapalaran, ngunit may iba pang ideya si Gandalf. Ginamit niya ang kanyang tungkod upang mag-ukit ng Dwarven rune sa pintuan ni Bilbo. Kinagabihan habang nakaupo si Bilbo upang kumain, nag-ambala siya ng isang bisita na si Dwelin, na kumikilos na parang inaasahan siya. Ginugulo niya ang hapunan ni Bilbo bago dumating ang iba pang mga dwarf na sina Fili, Kili, Balin, Bifur, Buffer, Bomber, Oin, Glowin, Nori, Dori, at Ori, pati na rin si Gandalf. Ang maselan na kalinisan ni Bilbo ay nag-ambala habang kinukuha nila ang lahat ng pagkain palabas ng pantry, kumakain at umiinom ng lahat ng walang kwenta at kumakanta ng Cheap the Glasses and Crack the Plates, That's What Bilbo Baggins Hates, na kanta para asarin ang kawawang si Bilbo, at muling inaayos ang mga gamit. Gayunpaman, nakakagulat na nililinis nila ang lahat ng mga pinggan, bagamat tila hindi sinasadya, ngunit walang nasira. Maya-maya narinig nila na may kumakatok sa pinto, at dumating si Thorin Oakenshield, leader ng mga dwarfs. Pinakilala ni Gandalf si Bilbo kay Thorin. Wika ni Thorin si Bilbo ay isang burglar o isang magnanakaw. Tinanong ni Dwelin si Thorin kung ano ang balita sa meeting niya sa Ered Luin sa Blue Mountains, at sinabi nito na hindi sasama ang mga ito sa paglalakbay nila. Wika ni Thorin. Plano ng mga dwarfs na bumalik sa Erebor at bawiin ang kanilang kaharian at ang kanilang kayamanan mula sa Dragonsmag. Wika ni Balin, ang harapang pinto ng Erebor ay sarado, at walang daan papunta dito. Kaya pinakita ni Gandalf ang isang susi, kung saan binigay ito sa kanya ng ama ni Thorin na si Thrain, at binigay niya ito kay Thorin. Wika ni Fili, kung may susi, may isang pinto at ito ay hindi makikita kapag ito ay nakasara, isang susi na magbubukas ng isang lihim na pasukan sa Erebor, na posibleng gawing mas patago ang kanilang paglusot sa bundok papunta sa loob ng Erebor. Ang ekspedisyon na may 13 miyembro lamang, at gusto nilang kumuha ng pang-14 na miyembro, isang burglar at ito ay si Bilbo. Tiniyak sa kanila ni Gandalf na si Bilbo ay isang first-rate na magnanakaw, o sa pagdating ng tamang panahon, wika rin ni Gandalf na magpapakita si Bilbo ng kaunting kalamangan sa grupo, kapag nakapasok na sa pugad ng Dragonsmag. Ang Dragonsmag ay hindi pamilyar sa amoy ng isang hobbit, at si Bilbo ay hindi gaanong mahahanap ng dragon. Kaya binigyan nila ng kontrata si Bilbo na nag-aalok sa kanya ng ika-1/14 na bahagi ng anumang kita sa kanilang pakikipagsapalaran. Kinabukasan, sa paggising ni Bilbo, nawala na ang lahat ng mga dwarfs, at napaisip na,
nabigo siya at nawalan siya ng pagkakataong makahanap ng pakikipagsapalaran, ngunit natuklasan niya na pinirmahan ni Thorin ang kontrata. Biglang nagpa siya si Bilbo na sumali sa grupo, naabutan niya ang mga ito sa kalsada, at binigyan ng isang pony para sakyan. Nagsimula na ang kanyang pakikipagsapalaran, bagamat nakatakda pa rin siya sa kanyang komportableng paraan, at nagreklamo tungkol sa pony Rob na nagdulot sa kanya ng sugat sa balat, at kahit na sinusubukang bumalik sa kanyang hobbit hole. Patuloy ang kanilang paglalakbay, dumaan sila sa isang burol, papuntang kagubatan, hanggang sa magpahinga sila kinagabihan sa isang lugar malapit sa bangin. Habang nagpapakain si Bilbo ng pony, nakarinig siya ng isang tunog ng hayop, at ito ay isang orcs at marami sila sa paligid. Naalala ni Balin ang pinagdadaanan ni Thorin sa kamay ng mga orcs, at kinwento nito ang nangyari. Pagkatapos sakupin ng Dragonsmag ang Lonely Mountain, tinangkang sakupin muli ng mga dwarfs ang kaharian ng Moria, isang dwarven kingdom sa Misty Mountains, na matagal nang sinakop ng mga orcs sa pinamumunuan ng pinakamasama sa lahat ng kanilang lahi na si Azog, isang malaking maputlang orc. Sa labanan, ang ama ni Thorin na si Thrain ay nawawala at hindi na ito nakita, pinugutan ng ulo ni Azog si Thror, at nasaksihan nito ni Thorin. Inatake niya si Azog hanggang sa nabitawan niya ang kanyang kalasag, at gumamit siya ng isang kapiraso ng kahoy upang ipagtanggol ang kanyang sarili, na nakuha ang palayaw na Oakenshield. Nagawa niyang pigilan si Azog sa pamamagitan ng pagputol sa braso nito, at dinala si Azog ng mga sundalo nito palayo kay Thorin, at pinagpatuloy ang laban sa mga orcs. Hanggang sa matalo ang mga orcs, at nagtagumpay ang mga dwarfs, ngunit ang kanilang bilang ay kukunti na lamang, at ang natira sa kanila ay ang 13 miyembro nito. Samantala, sa kabilang bahagi ng bangin, nakita ng mga orc ang mga dwarfs, at ipinaalam nito sa kanilang master. Kinabukasan, nagpatuloy ang grupo sa paglalakbay, hanggang sa naikwento ni Gandalf kay Bilbo ang iba pang mga wizard, kabilang na si Saruman the White, at ang nagbabantay ng gubat, at mga hayop na si Radagast the Brown. Sa eksena, makikita natin si Radagast the Brown na nababahala sa pagkamatay ng mga halaman at hayop, kabilang na ang kanyang kaibigan na si Sebastian, na nag-aagaw buhay. Kinuha niya ito at dinala sa kanyang bahay, at sinubukang gamutin hanggang sa naisip niya ang pangkukulam para mailigtas si Sebastian, at gumaling ito. Sa paglabas niya ng bahay, sinabi sa kanya ng isang ibon kung ano ang nangyayari, kaya dinala siya ng kanyang mga Rose Gobel rabbits sa lumang kuta ng Necromancer. Balik ang eksena sa mga dwarfs, kung saan naglalakbay sila sa silangan sa loob ng ilang araw, hanggang makarating sila sa isang sirang bahay ng magsasaka, at naisip ni Gandalf na ipagpatuloy ang paglalakbay, sapagkat hindi ito ang tamang lugar para magpahinga, at makarating sa Hidden Valley, kung saan pwede silang humingi ng tulong kay Lord Elrond na isang elves, ngunit sinabi ni Thorin hindi niya kailangan ng tulong mula sa mga elves, sapagkat sa oras ng kailangan niya sila ay hindi ito tumugon sa anumang tulong. Hindi ito nagustuhan ni Gandalf kaya umalis siya ng mag-isa. Isang gabi, habang nag-iisip tungkol sa pagkawala ng ilan sa kanilang mga pony sina Fili at Kili, dumating si Bilbo na may dalang pagkain para sa kanila, at nagtataka kung ano ang nangyayari sa dalawa, at napagtanto nila na 2 pony ang nawawala. Maya-maya, nakakita si Fili ng liwanag ng apoy sa di kalayuan, pinuntahan nila ito, at nakatuklasan nila ang 3 malalaking trolls. Si Bilbo bilang magnanakaw, ay itinulak pasulong upang iligtas ang 4 na pony na itinago sa isang kural. Habang sinubukan niyang kunin ang patalim sa likod ng isang troll, nahuli siya nito, at dito na umatake ang mga dwarfs. Sa bandang huli hinawakan ng mga trolls si Bilbo, nagbanta na sirain ito, dahilan para mapilitan silang sumuko, at gawin silang hapunan ng mga ito. Habang inaaliw ni Bilbo ang mga trolls, nakita niya si Gandalf na nakatago. Maya-maya lumabas si Gandalf, at hinati ang isang malaking bato para lumabas ang liwanag, at nanigas ang mga trolls at naging bato. Sinabi ni Gandalf kay Thorin kutob niya, na may isang maitim na kapangyarihan na naghahari sa lupaing ito, kaya naghanap sila ng isang kuweba, kung saan maraming kayamanan, at isa itong imbakan ng mga trolls kabilang na ang espada na nakita ni Gandalf at ibinigay niya ito kay Bilbo. Ang espadang ito ay gawa ng mga elves, na kumikinang ng kulay asul kapag may kalaban sa paligid. Dumating si Radagast the Brown sakay ng kanyang mga rabbit, at sinabi nito kay Gandalf na mayroong masamang nangyayari na nagdudulot ng pagkamatay ng mga halaman at hayop sa kagubatan, sa lumang abandonadong kuta ng Dol Guldur. Isinalaysay niya ang pakikipaglaban sa isang espiritu, ang Witch King ng Angmar, at binigay niya kay Gandalf ang isang bagay na nakabalot sa tela. Maya-maya, inatake sila ng mga lobo ng orcs. Sinabi ni Ori na ang lahat ng mga pony nila ay nakawala. Ang mga orcs ay nasa di kalayuan, kaya plano ni Radagast, aakayin niya ang mga orcs palayo sa mga dwarfs.
Ang paglalakbay nila ay tumawid sa isang maburol na lupain, habang ang mga orcs na nakasakay sa nakakatakot na mga lobo, ay hinahabol ang wizard na si Radagast. Gayunpaman, sa kakaiwas nila sa mga ito, nasundan sila ng isang orc, ngunit sa kalaunan ay napatay nila ito, at napansin ito ng iba pang mga orcs kaya inatake sila, hanggang sa nakakita ng pwedeng pagtaguan si Gandalf, isang malalim na siwang sa mga bato, bago dumating ang elves at napaalis ang mga orcs. Binaybay nila ang siwang, hanggang sa tumambad sa kanila ang kingdom ng Rivendell. Si Thorin na ayaw pa ring makipagkasundo sa mga elves, ay galit na nagpahayag na ito ang plano ni Gandalf sa lahat ng paglalakbay nila. Sa pagbaba nila sa Rivendell, sinalubong sila ng alalay ni Lord Elrond na si Linder, at sinabi nito na wala ang kanyang master. Maya-maya, dumating si Elrond na nakasakay sa kabayo, at napag-alaman nila na hinahunting nito ang mga orcs na umaaligid sa paligid ng lihim na daanan. Binati sila ni Lord Elrond sa pamamagitan ng pag-imbita sa kanila ng pagkain. Kinumbinsi ni Gandalf si Thorin na ipakita kay Elrond ang mapa. Napansin ni Elrond ang lihim na pagsulat sa mapa, na kailangang basahin sa parehong araw ng kalendaryo sa parehong yugto ng buwan gaya noong isinulat ito, na sa kabutihang palad, sa gabing iyon, ang asul na titik ay kumikinang sa mapa sa ilalim ng liwanag ng buwan. Isinali ni Elrond ang mga nakasulat dito, at kung paano hanapin ang pasukan sa Lonely Mountain. Ang mga dwarfs ay dapat nasa isang tiyak na lugar sa gilid ng bundok, sa isang tiyak na araw sa pagtatapos ng tag-araw, at ang paglubog ng araw ay magpapakita ang pinto papasok sa Erebor. Samantala, sa kuta ng mga orcs, sinabi ng isang orc sa kanyang master na walang iba kundi si Azog, na nakatakas ang mga dwarf at tinulungan ng mga elves. Hindi nagustuhan ni Azog ang sinabi nito kaya pinakain niya ito sa mga alagad niyang lobo, at inutusan ang mga ito na hanapin ang mga dwarfs. Balik ang eksena sa Rivendell, kung saan nag-uusap sina Gandalf at Elrond, habang paakyat sila nagpakita si Galadriel, isang makapangyarihang elves. Sa kabilang banda, nagpakita rin si Saruman the White Wizard, at napag-usapan nila ang tungkol sa nalalapit na pagdating ng kasamaan, at pinakita ni Gandalf ang isang espada na binigay sa kanya ni Radagast. Ito ang espada ng Witch King of Angmar. Samantala, nagdesisyon si Thorin na umalis sa Rivendell, at ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Balik ang eksena sa Rivendell, kung saan nag-uusap sina Galadriel at Gandalf, at napag-usapan nila kung bakit tinulungan ni Gandalf ang mga dwarfs at sinabi nito, na natatakot siya na labanan ang masama at si Bilbo Baggins lamang ang nagbibigay sa kanya ng lakas ng loob. Balik sa mga dwarfs, patuloy ang kanilang paglalakbay hanggang sa makarating sila sa gilid ng bundok na bato. Maya-maya may nahulog na malaking bato sa ibabaw nila at nasaksihan nila ang pambihirang paglalaban ng isang higanteng bato sa kapwa nito. Muntik nang mahulog sa bangin si Bilbo at nailigtas nila ito. Sa pagpatuloy nila, nakakita sila ng isang kuweba at dito nagpahinga sila. Naisip ni Bilbo na umalis sa grupo ngunit napigilan siya ni Buffer, at biglang kuminang ang espada ni Bilbo. Ang ibig sabihin nito may kalaban sa paligid. Maya-maya nahulog sila sa isang butas, at ito pala ang trap ng mga goblin. Nahuli ang mga dwarfs ngunit si Bilbo ay naiwan at hindi siya sinama sa grupo, sapagkat ito ang dahilan kung bakit siya isinama ni Gandalf sa pakikipagsapalaran, ang hindi siya maamoy ng mga kalaban kabilang na ang mga goblin. Nawala sa kalituhan si Bilbo at bigla siyang hinarangan ng isang goblin at naglaban sila hanggang sa mahulog sila sa isang bangin. Samantala, dinala ng mga goblin ang mga dwarf sa kanilang hari na si Great Goblin, at nakilala nito si Thorin na anak ni Thrain. Napagtanto ni Thorin na si Great Goblin ay nakipagkasundo sa kay Azog para hulihin siya at ang mga dwarfs. Nagising si Bilbo sa pagkahulog. Nakita niya ang isang nilalang na malaki ang mata, at ito ay si Gollum, na umaatake at pinatay ang walang malay na goblin. Habang ginagawa niya ito, nahulog sa kanya ang isang gintong singsing at nakita ito ni Bilbo at itinago niya ito sa kanyang bulsa. Pagkaraan ng ilang sandali, nagpakita na si Gollum kay Bilbo at nagbabanta na kainin siya, kaya itinutok ni Bilbo ang kanyang espada sa kanya. Nagkasundo sila sa isang paligsahan. Kung manalo si Bilbo, ituturo sa kanya ni Gollum ang daan palabas. Pag natalo naman si Bilbo, kakainin siya ni Gollum. Si Bilbo at Gollum ay patuloy sa paglalaro ng hula-hula. Si Bilbo ang may huling tanong, at tinanong niya si Gollum kung ano ang nasa bulsa niya, at hindi ito nasagot ni Gollum at nanalo si Bilbo sa paligsahan. Napagtanto niya na nawawala ang kanyang singsing at nakay Bilbo ito. Galit na galit si Gollum at tumanggi na panindigan ang deal, kaya hinabol niya si Bilbo. Samantala, ang mga goblin ay nagulat sa nakita nilang espada, at ito ang espada ng mga elves, sapagkat ito ang ginamit sa pagmasaker sa kanilang lahi. Maya-maya may isang sumabog na ilaw kung saan nagpakita si Gandalf, para tulungan ang mga dwarfs, at palakasin ang loob nila para lumaban sa mga goblin.
Naipit si Bilbo sa pagitan ng dalawang bato, hanggang sa makabitaw siya dito at aksidenteng nailagay ang singsing sa kanyang daliri, at nagulat siya na hindi siya nakikita ni Gollum. Si Gandalf at ang mga dwarfs ay patuloy sa pagtakbo, dumaan sila sa isang tulay na kahoy at napigilan ang pag-atake ng mga goblin. Patuloy ang kanilang pakikipaglaban hanggang makarating sila sa isang bahagi ng tulay kung saan tinambangan sila ni Great Goblin, at nilabanan ito ni Gandalf, na walang kabog-abog na napatay ni Gandalf si Great Goblin. Kasabay nito nahulog sila sakay sa isang bahagi ng tulay, at sa kabutihang palad, hindi sila nasaktan sa pagkahulog. Umabot sila sa ibaba at tumatakbo, kung saan nalampasan sina Bilbo at Gollum upang makatakas mula sa kuweba ng mga goblin. May pagkakataon si Bilbo na patayin si Gollum ngunit nagpaubaya siya, at nilampasan na lamang ito. Lalong nagalit si Gollum at nakatakas din si Bilbo sa kanya papunta sa liwanag na bahagi, kung saan hindi masusundan ng mga goblin. Nakarating ang mga dwarf sa isang kakahuyan at sinubukang magpahinga. Nagbilang si Gandalf at napansin niyang nawawala si Bilbo. Naghinala si Thorin na tumakas siya. Matagal na siyang naniniwala na si Bilbo ay wala sa gawain ang pakikipagsapalaran, at naghahangad lamang na bumalik sa kanyang tahanan. Si Bilbo nasa malapit lamang, at hindi pa rin nakikita. Narinig ni Bilbo ang sinasabi ni Thorin, kaya bigla siyang lumitaw at sinabihan si Thorin na talagang gusto niyang bumalik sa bahay niya, ngunit mananatili siya sa mga dwarfs dahil wala silang sariling tahanan, at gusto niyang tulungan sila para mabawi ito. Tila hindi pa rin bilib si Thorin sa sinabi nito, ngunit ang iba sa mga dwarfs ay nakahinga ng maluwag na muling sumama sa kanila si Bilbo. Nang walang babala, lumitaw si Azog at ang kanyang mga lobo at orcs, at hinahabol ang mga dwarf sa gilid ng isang bangin, kung saan lahat sila ay umakyat sa mga puno. Nahuli ni Gandalf ang isang paru-paro, binulungan niya ito gamit ang kanyang kapangyarihan para tawagin ang tutulong sa kanila. Nang lumitaw si Azog sakay ng kanyang puting warg, natigilan si Thorin nang makita siyang buhay pa. Sinimulang putulin ng mga lobo ang mga sanga at ibinagsak ang mga puno, dahilan para makarating ang mga dwarf sa pinakadulong puno. Inihagis ni Gandalf ang mga pinecone fireball sa kalaban sa ibaba, at sa lalong madaling panahon ang lugar ay nasusunog at ang mga orcs ay umatras. Ngunit natumba ang puno, at nagpa siya si Thorin na umatake at sumugod patungo kay Azog, ngunit natumba lamang siya at tila isang pagkain para sa lobo ni Azog. Nang puputulan na sana ng isang orc ang ulo ni Thorin, biglang inatake ni Bilbo ito, at nailigtas niya si Thorin mula sa kamatayan. Sumunod naman ang ibang mga dwarfs para pigilan ang mga orcs. Maya-maya, dumating na ang kawan ng malalaking agila na pinatawag ni Gandalf, at nagsimulang itapon ang mga orc mula sa bangin at dalhin ang mga dwarfs. Sa wakas ang huling puno ay bumagsak at tumalon si Gandalf at sumakay sa isang agila, walang magawa si Azog kundi sumigaw na lang. Pagkatapos, dinala ng mga agila ang grupo sa isang mataas na bangin, isang mas maliit na bundok sa gitna ng isang ilog na nag-aalok sa kanila ng pansamantalang kaligtasan. Binuhay ni Gandalf si Thorin, at ipinahayag ni Thorin kung gaano siya nagpapasalamat kay Bilbo at sa kanyang pagkakamali sa pagdududa sa kanya, na nagsasabing hindi siya maaaring magkamali tungkol sa katapangan ni Bilbo sa labanan, at niyakap niya ito. Sa di kalayuan, nakita ni Thorin ang The Lonely Mountain, at lahat sila ay nakatitig sa pagkamangha. Napagtantong mas malapit na sila sa kanilang tahanan. Isang ibon ang lumilipad patungo sa Lonely Mountain sa gilid ng lumang kaharian ng Erebor, at kumuha ng kuhol sa tuka nito at tinapik ito sa bato, kung saan sa loob ng Erebor, mistulang narinig ito ng Dragon's Mag at nagising ito mula sa isang tumpok ng mga gintong barya, na nagbukas ang isang mata. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan nyo ang video, huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel, i-share at pindutin na rin ang notification bell button para updated ka sa mga susunod na video. Kaya see you in the next video mga ka-Zation.